Ano po, talagang kumbaga napakahalaga na pangalagaan natin, no? Yung templo na sinasabi. Maaaring may iba ring interpretasyon, literally, na yung templo kung ano yan, yung bahay tambahan na dapat din ay maiayos natin at maging maganda para sa ating mga pagtitipon dahil yun naman pagtitipon natin ay para sa Kanya. Dapat maging kagalang-galang din, diba? Para nang pag tayo ay nandoon with His presence ay napakaganda. Pero most importantly, ito yung kahulugang tunay. Ano po, yung templo ay yung ating katawan. Ang sabi nga ni Sister Irma, ayun ang sisidlan. Kaya, wag mong sasabihin namang, Sister Irma, na dahil nga kalumaan, kaya gayon, bakit naman yung iba? Bakit si Sister Delia? Bakit si Sister Mila? Mga luma na, and yet ang lalakas. No? Siguro dahil may mga dahilan dahil napabayaan natin nung una nga, yung katawan na yan. Ano po, kaya kumbaga, sasabihin natin ngayon na luma na, gas-gas na. Kaya kailangan ng magtungko na yan. Kasi nga, di tayo marunong sumunod doon sa kanyang mga kautusan. Patungo doon sa ating kalusugan. Di po ba? Yun ang nangyari. Kaya, kakayanin, kahit hindi kakayanin yung pag-akit ng una ay ganun kami, no? Kahit na medyo, ay, ang taas-taas, hindi ko kaya. Pero nakakaya pala. No? Nakakaya pala. Yun ay parang nasa isipan. Pag isip natin na kaya natin, kakayanan na. Katulad din ng mga pagsubok sa ating buhay. No, sasabihin natin minsan, pero hindi ko talaga kaya, hindi ko kaya, ganon. Pero naman pala, lahat ay kakayanin. Sapagkat yun ay pangako ng ating Panginoon, di po ba? Na kung anumang dumating sa atin, no, hindi naman tayo bibigyan ng pagsubok na hindi natin makakaya. Sa halip, bibigyan tayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon. No? Yun po. So, pakinggan naman po natin, sabi nga ni Sister Irma, to give way para doon sa mga gustong magbahagi at magdagdag pa doon sa ating binasa ngayon. So, pakinggan muna natin yung mga mananalangin. Sister Melody. Solo ko. Solo mo. Meron saklolo. Ayun nga po. Talagang dapat pahalagahan natin ang ating katawan. Ayun nga, parang, minsan nga po naisip ko, parang masyadong naabuso. Inabuso ko masyado yung pag sobrang sipag pala talaga. Minsan di mo na naiisip na makakasama talaga sa ating katawan. Kasi nga po ay, siyempre, ako'y mag-isa, naranasan ko yung talagang halos lahat akin. Lahat talaga. Pati yung mga pag-iisip, sama-sama na. Kaya sabi ko nga po, mahirap pala talaga yung ganun. Yung sobra simulat sa pool, sabi ko nga po minsan ay, parang simulat sa pool pa ako'y hirap na hirap. Parang minsan nga po sabi, simulat sa pool, ako na naghirap sa inyo. Ay talagang hanggang ngayon bagay ganito pa rin. Hanggang ngayon ganito pa rin. Parang, bibigyan ko naman ang sarili ko ng parang laya naman yan. Sabi nga po nila, di pagkarating ko nga po kahapon, hindi pa nga ako nakakapagpalit, hindi na ako nag-sapat sa nagsusulat. Sabi, mama talagang pinaninindigan yung sinabi mong ikinalilibang sa ginagawa mo. Hindi ka pa nakakapagpalit ng damit, nandiyan ka na naman sa table. Oo nga naman pala. Bakit parang ako hindi na makapahinga, parang iniisip. Dapat talaga, sabi ko, dapat talaga mahalin din natin at sarili, parang sa Panginoon nga po. Pero sabi ko, hindi naman ako nagsisisi kasi yung akin naman ginagawa ay parang kung saan may bukal sa loob, parang yung sa paglilingkod sa ating Panginoon na alam ko po na talagang hindi na ako pinababayaan. Parang sabi ko, baka kaya ko na talaga sumama sa malayo, hindi sumasakit yung paa ko. Sabi ko talaga ako pinagkalooban din dahil sabi ko nga po iniisip ko parang noon hindi na talaga ako makapaniwalang ako'y makakalakad pa. Kasi talaga pong alam kong ibang-iba na yung pakiramdam ko. Pero talaga dinanas kong hirap nung ako hindi makalakad. So, talagang bait din talaga ni Lord. Lagi niya akong tinutulungan. Lahat ng mga nararamdaman ko, sabi ko, ginagay niya talaga kahit nga po, yung tulad nga, hindi naman ako lagi nakakapagpa-check up kasi siyempre, hirap din naman kasi kada lapit sa doktor, pera. Sabi ko, pareho din naman ito sinasabi. Sabi ko, paulit-ulit lang naman ang sinasabi. Lagi sasabihin, wala, pero may nararamdaman ka naman. So, sabi, hindi okay lang yan kasi maedad na.
Paano pa ipapagamot? Tapos katapos naman, siyempre babayad ka na agad, tapos bibigyan ka naman ng gamot ng wala rin namang nangyayari. Kaya sabi ko, hindi siguro, talaga sabi ko, tinutulungan din ako ni Lord na hindi agad bumigay. Parang sabi ko, siguro talaga yung sa pananalig na lang natin sa Panginoon, kaya siguro tayo talaga pinapalakas din. Sabi ko nga, ako'y labis nagpapasalamat sa kanya talaga pong alam ko na hindi niya ako iniiwan. Lagi niya akong ginagabayan sa lahat ng yung mga dumarating na problema. At tulad nga po nung sabi niloloko nga at si Amy nagchat kagabi, laging may sunog doon sa tabi nila. Lagi nasusunog, may sunog na naman kagabi, yung sa may kantuhan lang. Sabi, mama, ano kita kayo umuwi, di at tayo magsama-sama na laan na tumunganga. Kasi nga sabi ko, kasi naman, talagang sobrang naman di yan. Kasi nga, di ba, lalo ngayon magtatag-araw. Halos talaga siyang dadating. Siyempre, minsan ako kinakabahan din kasi mamaya naman nga, makadamay, di ba? Ang bilis naman ng sunog. Yung yung laki-laki ng building na nasusunog, kantong-kanto nila. Kaunti na lang ang agwat sa kanila. Di ba, yun nung nasa Makati, naranasan na din nasunog yung kanyang tinitirahan. Buti nga na lang at siya hindi pa nakakauwi. Dumating sila nasusunog na. Di mga gamit niya nasunog. Dala sa loob yung nasunog yung sinasama. Tapos ngayon gan, mama halos yata parang araw-araw dito may sunog. Sabi baka naman talaga sinusunog na. Sabi, hindi po kasi po ang laking building nung yung ilang kagabi sinata sa akin. Sabi ko, sige may awa naman siguro naman ay hindi tutulutan na makaramay ka. Kaya sabi ko nga, ikaw lagi ka rin mag-pray. Lagi kang mag-pray na ikaw gabay kasi nga mag-isa lang siya. Di po ba? Ang hirap din naman mag-isa. Pag may nararamdaman ko, wala akong madaingan. Siyempre, kahit dumaing mo sabihin sa iyo. Sabi ko, ikaw na rin ang mag-ingat sa sarili mo. Ikaw lagi mag-pray na ikabayan. Kami naman, ikakuhin mo ng alalahanin at kaya din naman namin. Kasi kami hindi iniiwan ni Lord, lagi kaming kasama. Kaya ako nung tumawag doon, nung tumawag ng linggo, di po ba tayo sa church? Pagka tumalaman tayo nasa church, sabi, sige mama, mag-pray ka na muna, mag-pray ka na muna. Sabi, kasi tuwa ko tatawag sa inyo pag wala kayo sa chat, nagagawa ka dyan sa leto ninyo. Sige po, mag-pray na lang muna kayo ng mag-pray. Kasi sabi ko nga po talaga, kaya talagang yung sinasabi nga ng Panginoon na ingatan natin ang ating sarili. At yung sa ating katawan, yung sa ating puso nga, lagi siyang nakalagay. Dapat talaga lagi siya nasa ating mga puso kasi talagang napakabait ni Lord. Sa ating lahat, alam kong siya naman ang nagagabi sa ating. Kung tayo man may mga nararanasan, yun talagang kung saan pagsubok lang niya. Tinetesting talagang sinusubok tayo kung hanggang saan tayo mananalig sa Kanya at maniniwala sa Kanya. Kaya talagang dapat alagaan natin yung templong binigay niya sa atin, yung ating katawan, yung ating puso at yung ating puso na lagi kang makandun at huwag nating iwawalay sa ating mga sarili. Lagi lang tayo kay Lord at alam natin na hindi tayo pababayaan kahit hindi niya tayo iiwan. Yun po talaga yung aking pinananaligan na doon lang talaga ako makakata na lagi siyang nandiyan ako ginagabayan sa lahat ng aking mga gawin. Lahat naman po tayo magkakapatiran. Alam ko na andyan siya lagi. Lagi siya nakapantay. Tinutulungan niya tayo upang lalo pa tayo magtagumpay sa pananalig sa Kanya. Ayun lamang. Amen. Puri ng Diyos. Ayan po. At sino pa po? Volunteer? Any volunteer?